Kuya dito, pwedeng pakibasa mo yung chapter 7 ng ng Joshua. Halika. Pumarinig ka. Basahin. Yung Tagalog para buo yung kwento. Ang kasalanan ni Akan. Ngunit nang nilabag ng Israel ang utos ni Yahweh na huwag kukunin ang anuman sa Jericho sapagkat ito'y tutupukin nila bilang handog sa kanya. Si Akan na anak ni Carmi na apo ni Sabdi at apo sa tuhod ni Sira mula sa lipi ni Juda ay kumuha ng ilang bagay na ipinagbabawal kunin. Kaya't nagalit sa kanila si Yahweh. Nagsugo si Joshua ng ilang tao buhat sa Jericho upang maniktik sa lungsod ng Hai, sa silangan ng Bitel at malapit sa Bitabin. Pagbabalik nila ay sinabi nila kay Joshua, hindi na po kailangan na pumaroon ang lahat. Magpadala na lang po kayo ng 2,000 hanggang 3,000 mandirigma upang sumalakay sa lungsod ng Hai. Huwag na ninyong pagurin ang lahat sapagkat maliit lamang ang lungsod na yun. Kaya 3,000 Israelita lamang ang sumalakay sa Hai. At sila'y naitaboy ng mga taga roon. Tinugis sila buhat sa pintuan ng lungsod hanggang sa tibagan ng batong silyar. Maraming napatay sa kanilang pag-urong na pababa sa bundok. Nalagasan sila ng 36, kaya nasiraan sila ng loob. Winahak ni Joshua ang kanyang kasuotan sa matinding paghinagpis at nagpatira pa sa harapan ng kaba ng tipan. Kaba ng tipan. Naglagay siya ng abo sa ulo, nagpatirpang kasama si Joshua ang mga pinuno ng Israel hanggang sa lumubog ang araw. At nangusap si Joshua ng ganito, Yahweh, aming Diyos, bakit ba ninyo kami pinatawid sa ilog ng Jordan kung ipapalupig lamang sa mga Amoreo? Mabuti pa'y nanatili na kami sa kabila ng Jordan. Kung ipapalupig din lamang kami sa mga Amoreo, mabuting natin sa kabila ng Jordan, anong gawin ko ngayon? Umurong sa kaaway ang mga Israelita, mababalitaan ito ng mga Kananiyo at ng iba pang mga taga lupaing ito at tulong-tulungan nila kaming lipulin sa sa balat ng lupa. Wala po ba kayong gagawin upang ibangon ang inyong pangalan? Ganito ang tugon ni Yahweh, tumindig ka, bakit ka nagkapatira pa ng ganyan? Nagkasala ang bayang Israel, nilabag nila ang aking utos, kumuha sila ng mga bagay na inuutos kong tupukin. May inumit sila, inilihim at isinama sa kanilang mga ari-arian. Iyan ang dahilan kaya hindi sila makaharap sa kaaway. Natakot sila sapagkat sila na ay dapat lipulin. Hindi ko na kayo tutulungan hanggang hindi ninyo isinusuko ang bagay na ipinagbabawal ko sa inyo. Tumindig ka at sabihin mo sa bayan na maghanda sila bukas sa pagharap sa akin, sapagkat ito ang sasabihin ko sa kanila. Ikaw rin, Israel, ay dapat tupukin sapagkat may nag-iingat sa inyo ng mga bagay na pinag-utos kong tupukin. Hindi kayo makakaharap sa inyong mga kaaway hanggang hindi naalis sa inyo ang mga bagay na yan. Kaya bukas ng umaga, haharap kayo sa akin ayon sa inyong lipi. Ang liping mapili ko sa pamamagitan ng sapalaran ay hahanay ayon sa kanilang angkan, at ang angkan naman na mapili ko ay hahanay ayon sa kanilang sambayan. At ang sambahayang mapili ko ay hahanay isa-isa. Ang kakitaan ng bagay na pinag-uutos kong tupukin ay siyang ihahagi sa apoy 10 ng kanyang sambahayan.
at mga ari-arian, hindi niya ginagalang ang pakipagtipan sa akin at nagdulot ng malaking kahihiyan sa buong Israel. Kinabukasan, maagang-maagang humarap si Joshua at pinahanay ang buong Israel ayon sa kanilang lipi. At napili ang lipi ni Juda. Tinawag ang lipi ni Juda at napili sa sapalaran ang angka ni Sira. Tinawag ang angka ni Sira at napili ang angka ni Sabdi. Tinawag ang sambahayan ni Sabdi at napili si Akan na anak ni Karmi at apo ni Sabdi na anak ni Sira. Kaya't sinabi ni Joshua kay Akan, anak, nasa harapan ka ni Yahweh ang Diyos ng Israel. Magsabi ka ng totoo, huwag kang magkakaila huwag kang magkakaila ng anuman. Ano ang ginawa mo? Sumagot si Akan, nagkasala po ako kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sa mga bagay na nasamsam ko sa Jericho, may nakita akong isang mamahaling damit na yari sa Babylonia, halos 8 librang pilak at isang barang ginto, mahigit pang 2 libra. Kinuha ko ang mga iyon at ibinaon sa lupa sa loob ng aking tulda. Nasa kalaliman po ang pilak. Nagsugo si Joshua ng 2 tao, patakbong pumunta sa tulda ni Akan. Nakabaon nga roon ang damit, nasa ilalim nito ang pilak. Iniharap nila kay Joshua sa buong Israel ang lahat ng iyon at inilatag sa harapan ni Yahweh. Dinala ni Joshua ang buong bayan ni Akan, gayon din ang pilak, ang damit at ang barang ginto sa lambak ng kapighatian. Isinama nila ang kanyang asawa, mga anak, mga baka, kabayo at tupa, tulda at lahat niyang ari-arian. At sinabi ni Joshua, pinahamak mo kami, kahit ikaw naman ngayon ang papahirapan ni Yahweh. At pinagpupukol nila ng bato hanggang mamatay si Akan, ang buo niyang sambahayan. Sinunog nilang lahat, 10 ng kanilang ari-arian. Pagkatapos, tinabunan nila ng mga bato, naroon pa hanggang ngayon ang mga batong iyon. Naglubag ang galit ni Yahweh, mula roon ang puok na iyon tinawag na lambak ng kapighatian. Pagpapalain ang pagbabasa sa banal na salita natin, Panginoon. Okay, maraming salamat kapatid na Lito. Itutuloy po natin yung ating pinag-aaralan, Dangerous Decisions, Learning from the Mistakes of Lot and Achan, at nandito na tayo kay Achan. At yun yung kwento kung bakit nalagay sa malaking trouble or pighati or problemang Israel, and because of that one person. Sabi nga nila, when there is a sin in the camp, the whole camp suffers. Bigla ako naisip, habang binabasa ni Kuya Lito, gawin kaya natin dito yun, yung casting lots. Ano kaya may problema ang simbahan? Ngayon hindi natin alam, sino ang gumawa na naman, sino may kalokohan na naman ginawa sa simbahang ito. Kasi malinaw sa sinasabi dito may trouble because of troublemakers. Nagkakaroon ng problema kasi merong gumawa ng problema. Gawin kaya natin siya. Mag-cast tayo ng lots. No, sa tingin nyo? Ngayon, bakit ba nagkakas ng lots yung mga tao ng araw? Una, naging tradisyon kasi sila ng mga Hudyo by that time. At dinala yan hanggang sa New Testament, especially sa Book of Acts. Nung namimili na sila kung sino yung papalit kay Judas, they cast lots. Merong nagsasabi maaaring sticks. Kasi ngayon ginagawa yun, pahabaan ng sticks, di ba? Kung sino yung pinakamaiksi ang stick na mabubunot, siya yung maghuhugas ng pinggan, siya yung mag-general cleaning ng buong villa. Iba naman ang sabi, maaaring mga malilit na bato or pottery na nilagyan ng kulay. So ganun ang ginawa nila. Okay, fine, walang umaamin. Kung sino ang gumawa ng kasalanan, mag-cast tayo ng lots. Hanggang unti-unti, dahan-dahan, mula sa buong bayan hanggang sa isang pamilya, hanggang sa isang tao, yung nag-iisang bato na merong, let's say, merong pula, merong markang bungo, sa isang pamilya, sa isang tao, bumagsak. And that is Achan. Gayun pa man, hindi natin ginagawa yun, especially sa church age. Kasi matapos yung araw ng Pentecostes, hindi na binanggit na ginamit yung kapamaraanan ng casting lots.
And that is because of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ng Panginoon ang magsasabi, sino? Pero siguro kung ganun pa rin ang practice natin ngayon, marami matatakot gumawa ng kasalanan, ano? Kasi lalabas ang totoo eh. Oo mga kapatid, tapos na po ang gawain. Pero bago yan, ilabas ang mga lots, ang mga bato. Kasi po may nangyayari na namang kalokohan or problema sa loob ng simbahan. Humaharap naman tayo sa malaking problema. Gusto natin malaman kung sino among us ang may kagagawan kung bakit eto na naman tayo. Kung ganun ang gagawin natin, siguro maraming matatakot gumawa ng kasalanan, ano? Kasi hindi tayo lalabas ng kwarto na hindi natin nalalaman kung sino among us yung gumagawa ng problema, kaya namumroblema ang buong simbahan. But we believe, nandun yung conviction ng Holy Spirit, nandun yung discernment, yung discerning ng nanggagaling sa Holy Spirit. Nasabi nga natin, di ba, according sa Old Testament, may mata ang pader, may tenga ang hangin. We cannot mock God. Whatever na ating tinanim, yun ating aanihin. Because you know why? God is a God of justice. There's only one attitude God has towards sin, and that is to punish sin. Maraming salamat na nga lamang, sabi sa aklat ng Salmo, ang Diyos kung magparusa, hindi katumbas ng pagsuway. Kasi kung tutumbasan ng Panginoon ng bawat kasalanan na ginagawa natin, we are dead. Hindi lamang double dead, triple dead, 1 million dead. Because of the sins na ginagawa natin each and every moment. At yun na nakita natin sa naging buhay ni Achan, na kung saan maraming inosenteng tao ang napahamak. To the point, kalit-liit ang kalaban, natalo sila. Imagine, sa pamamagitan lang lamang ng marching, ng shouting, after pagdating sa 7 days, bumagsak ang Jericho, nakubkob nila without death. No? Nakuha nila by the power of the Lord. Tapos after a while, isang maliit na lugar, hindi nila nakubkob, sila pa ang tinalo. Nakakalungkot, di ba? Supposedly victory after victory after victory. Pero after Jericho ay nung matalo sila, sabi nila, ay, nangyari? What's this? So because of one person, ilang sundalong namatay. Hindi lang naman yung sundalong yun na napahamak yung mismong mga pamilya nila. What happened to them? Nawala ng ama ng tahanan. Hindi lamang yun, nayurakan ang pangalan ng Diyos ng Israel. What will happen? Kaya ganun ang prayer ni Joshua. Si Joshua, which is dapat maging sariling attitude din natin, hindi lamang natin pinangangalagaan ang pangalan natin, mga kapatid. Not only that, dapat pinapangalagaan natin ang pangalan ng Diyos. Kapag minsan narinig natin yung ba ang born again, mag-isip-isip na tayo, mga kapatid. Kasi pangalan na ng Diyos ang kinakaladkad natin. Be very, very careful. So, wag tayong bumagsak sa nangyari kay Achan. Ang pinag-uusapan natin ngayon, sang-ayon sa kwento ng buhay ni Achan, ay yung 7 symptoms of a fatal attraction. Maraming salamat sa Lord. 7 simptomas yung pinakita niya. Hindi isa lang. Kasi minsan yung isa mahirap hagilapin Yung sakit nga lang Bakit ka nilalagnat? Bakit ka mainit? Hindi naman yun ang mismong sakit mo Those are symptoms nung talagang sakit sa loob ng katawan. Kaya kung paminsan-minsan po tinatrangkaso tayo, nilalagnat, pasalamat tayo sa Lord. Sa trangkaso, sa lagnat. You know why? Pinapakita lang ng katawan natin through those na panlabas yung nangyayari sa loob. Kasi nabasa ko sa isang article, science article, kung bakit umiinit ang katawan ng tao. Diba? There are lots of things going on inside the body. Alam naman natin, di ba, saan ba nagsisimula ang heat? Friction, di ba? Friction. Ang daming nangyayari sa loob ng katawan, nilalabanan ng katawan mo, yung virus or bacteria, kung ano man, na naging dahilan kung bakit ka nilalagnat. The reason na tayo nilalagnat, yun yung time na nilalabanan ng katawan natin, yung sakit sa loob. So, hindi naman yung lagnat o yung trangkaso lang ang problema. Yung nasa loob kasi, there is something inside. At yun nangyari sa Israel, ganun din. Tinrangkaso ang buong Israel. To the point, ilang tao ang nalagas. Minsan kapag nilagnat ka, nagkatrangkaso ka, buhok mo nalalagas, di ba? May mga yung ngipin nga, may nalalagas Sabi nila pag ang babae raw, kadap nanganganak, isang ngipin daw ang kapalit. I don't know if that's true. Is that scientific? Hindi rin, di ba? Maaaring nangyayari siya due to lack of calcium. Kaya ako pag nakakita ako ng mga taong bungi,
wag bungi. Bungal pala, bungal. Isa lang ibig sabihin nun, you lack calcium, brother. Drink milk! Or uminom ka ng mga something na mayaman sa calcium. Kadalasan makikita natin yung mga taong bungal, yung mga mahihirap sa buhay. They cannot afford na kumain ng mga bagay na mga masasustansya. At ang isa sa sign, syempre yung balat. And of course, yung mga ngipin. Susunod na ang buhok. Lumalabas yung panloob, di ba? Ang nangyari kay Achan, ganun din. Yung nga lang, pag-usapan natin yung 7 symptoms. Last time, ito yung mga pinag-usapan natin. Number 1, sa mga symptoms na merong something fishy na nangyayari, a fatal attraction never lies dormant. Doon nagsisimula ang lahat. There's something hidden in our hearts. Yung tinatawag na sinful nature. Nandyan lang siya. Kasi nasa flesh pa tayo eh. Hindi pa naman tayo glorified body, mga kapatid. No. We're just forgiven and that is more than enough. We know that. But while we are here on this flesh, we will commit sin. Isa lang naman, according sa Biblia, ang hindi nag-commit ng sin habang nasa flesh. Eh. Sino yun? Jesus Christ. Wala kang bahid dungis na makikita sa kanyang mga labi. He was the perfect man. After ni Jesus Christ, wala. Zero. So kung hindi naman tayo sa Jesus Christ, since hindi naman tayo sa Jesus Christ, yes, susceptible po tayo to sin because of this body of death. Yun ang tawag ni Paul dyan eh, sa flesh, this body of death. Sabi nga ni Paul, kailan pa ako makakawala from this body of death? How wretched I am. Yung nga lang, sabi ni Paul, maraming salamat sa Lord na nagpakita ng kanyang pag-ibig sa akin, sa bawat isa sa atin. So nandun lang siya. Sabi nga natin sa pag-aaral natin noon, ang kailangan mo lang talaga, una, meron kang desire eh, andun lang yon. Kaso pinipigilan, di ba? Kasi merong tinatawag na pagpipigil sa sarili. Andun ang kilos ng Holy Spirit, kinukonvict ka, no, don't give in whatsoever. Bilang isang araw, the opportunity comes. Opportunity. Sabi nila, kapag wala raw ang pusa, naglalaro ang mga daga. Yun ang opportunity ng mga daga to play around. Ganun din naman tayo. There are sins inside us. There are things going on sa ating mga utak even at this point in time. Naghihintay lang ng opportunity for that thing na makita. Lumabas. Mag-manifest sa ating mga decisions. Mag-manifest sa ating mga buhay. So, fatal attraction never lies dormant. Kaya nga lagi natin sinasabi, be careful. Be careful. Walk circumspectly. Lumakad tayo na para bang maraming bubog na nakakalat, kaya maingat ka sa paglalakad. Yun ang ibig sabihin ng walk circumspectly na sinasabi ni Paul. Maraming tibo around, so mag-ingat ka sa paglalakad mo. We know what will happen kapag natibo tayo. Masakit yan, kapatid. There will be blood. There will be pain. Pangalawa, na pag-aralan din natin, a fatal attraction deafens us to God's work and voice. Yung bang nakakarinig ka na ng mga advices, hindi mo pinapakinggan. Ay kapatid, huwag mong gawin yan, huwag ka namang ganyan. Ang katuwiran mo, natin kapag nagkakasala tayo or nasa proseso, para ma-reach natin yung kasalanan gusto natin mangyari, huwag mo akong i-judge, kala mo naman to kung sinong hindi nagkakasala. Sino ka to judge me? I'm not a book. Hindi ka na makikinig siyempre sa mga paalala. Tapos yung mga nagpapaalala sa'yo, sila na ang evil. Sila na ang kontrabida sa buhay natin, right? Ang mga magulang sa mga anak, ganun eh. Kapag yung mga magulang nagpapakita talaga ng concern, ng love, kasi marami na silang pinagdaanan at ayaw nilang yung mga negative na pinagdaanan nila, mapagdaanan mo rin. Siyempre, hindi maiiwasan mag-advise yan. Magulang sila eh. Parent eh. Ano ang dating na sa atin? Mga magulang talaga, kontrabida talaga itong mga ito eh. Sagabal sa kaligayahan ko. Gusto ko lang namin maging masaya. Sino ba ang gusto maging masaya sa atin? Lahat tayo gusto natin maging masaya, pero yung paraan kasi, doon nagkakatalo. Marami gustong maging masaya sa maling kapamaraanan. Happiness is not bad. It is good. But yung means mo to be happy, yan ang pag-usapan natin, kapatid. All of us, we want to be happy. Why not? Kaya nga sabi sa Sermon on the Mount, happy are the poor in spirit. Sa ibang version yung blessed.
Pero kung original Greek, isasalin mo sa eksaktong English, happy po yun mga kapatid. Happy are the meek. Happy are the poor in spirit and so on and so forth. Lahat tayo gusto natin maging happy. Pero magkakaproblema tayo yung naging means and object ng iyong happiness. Doon tayo magkakatalo at doon tayo magkakaroon ng problema sa Diyos. So hindi ka na ngayon makikinig. Hayaan mo siya, kontrabida naman yan eh. Sa tuwing makikipag-usap sa akin yan, puros payo eh, puros advice, hindi man lang umuo na lang basta sa mga sinasabi ko. Madali namang umuo na lang eh. Madaling umuo lang, pero meron bang wisdom sa ganun? Ina-assess, di ba? Ano sinabi sa Biblia? Anything other than yes or no is from the devil. Ngayon, bago may bitawan yung yes or no, kasi napakahirap nun mga kapatid. Bago ka bumitaw ng oo o hindi, pag-isipan mo muna maigi. Kasi yun lang pala ang choice mo eh, choices eh. Pag-isipan mo muna maigi, kapatid. Maraming salamat sa tanong mo. Alam ko, now na ang gusto mong sagot, pero nag-iisipan kasi yan eh. Babalikan kita, ipagpe-pray ko. At titignan ko muna yung buong sitwasyon bago ako sumagot sa'yo. Yun ang wise. Yun ang wise. Pangatlo, sa pinag-aralan natin, a fatal attraction stimulates the growth of other sins within us. Pagtatakpan mo kasi, di ba lying ang susunod? Lying. O kapatid, nabalitaan ko ganito. Totoo ba? Ngayon yung nagtatanong, huwag mo isipin hindi niya alam. Alam na niya. Gusto lang niyang ikaw mismo ang magsabi ng totoo, like God. Adam, where are you? Where's Abel? God knows. All-knowing siya eh. Ang gusto lang niya, ikaw mismo, ma-practice mo ang honesty. We cannot mock God. We cannot mock God. God is watching us, sabi nga sa isang kanta ni Bette Midler. In a distance. Hindi nga in a distance eh. Because nandun siya nakaupo sa iyong puso. That's why, doon siya naupo eh, sa kaibuturan ng ating pagkatao. Hindi ka makakapagtago. Ang sabi ni David, Panginoon, saan ako pwedeng magtago? Paano akong lalayo sa inyong presence? Maglatag man ako ng banig sa impyerno, nandun ka pa rin. Tumira ako sa kailaliman, nandun ka rin. Tumira ako sa kaitaasan, naroon ka rin. Isa nang sabihin nun, we will not escape ever. No escape from God. Because He's there, inside. Unless, dukutin mo yung puso mo, itapon mo. Kasi hindi rin eh. We are talking about the soul. Nasa kaibuturan ng kaluluwa natin ang Diyos. Not really the physical heart. We know that. We are talking about something spiritual here. No escape. Ngayon ang problema, para pagtakpan mo yung something na hayag naman sa Diyos, magsisinungaling ka pa rin. Yung iba, ike-candy coat, di ba? Ike-candy coat. Para medyo masarap pakinggan. Andyan syempre yung mga justifications. O bakit mo naman nagawa yan, sister? Kasi po ganito eh. Kasi po siya eh. Kasi po ito eh. Kasi po itong circumstances ko sa buhay eh. Kasi po yung boss ko eh. Kasi po ang mundo eh. Kasi po ang universe eh. No justification. When we committed sin, there's only one reason, that's us. We decided to sin. That's it. Kaya nga tayong accountable eh. Tayo ang accountable. Wala nang iba pa. Yung kaluluwa ng tao ang either mapupunta sa langit or mapupunta sa impyerno. Hindi yung naging dahilan kung bakit siya nagkasala. Kasi yung mga material possessions eh. Kasi yung pera eh. Kasi yung ginto eh. No way. Nandyan lang sila eh. Nakaupo nga lang sa garahe yung kotse. Tapos sisisihin mo yung kotse. Hindi naman naandar kung hindi mo sususian or what. Us. It's always will be us. Pagtatakpan mo ang ginawa mong kasalanan, after mong pagtakpan, gagawa ka ng mga something syempre to as in erase that sin. But no erasure. Hindi nabubura. Only God can do that. Only God can do that. At mangyayaring mabura, ano man yung kasalanang nagagawa natin? By repentance. Pag-amin, syempre, inaamin kasi siya eh. Ano sinabi sa Book of James? Confess your sins to each other.
confession, then humingi ka ng tawad. Sabi nga natin sa pinag-aaralan natin every Monday, di ba, nagkasala ka sa tao, humingi ka ng tawad sa Diyos. Paano naman yung taong dun mo ginawa, yung kasalanan? Tapos after mong humingi ng tawad sa Diyos, without even asking forgiveness dun sa taong ginawa mo na masama, maraming salamat sa Panginoon, naramdaman ko ang inyong kapatawaran. Meron na akong peace of mind. Paano naman yung tao? What about the person? Mamumuhay siya with tears in their eyes. That's why mahalaga yung confession, mga kapatid. Hindi tayo maglalagay ng confession booth. Because that will be between you and the Lord. Ulitin ko po, kung meron tayong nagawang kasalanan, okay, maganda yun, humingi ka ng tawad sa Diyos. Pero that's not enough. That's not enough. Hindi lang yung patatawarin ka ba ng Panginoon? Yung tao nga hindi pa inaayos eh. Hindi pa kayo ayos eh. Kasi nga hindi ka pa humingi ng tawad dun sa tao mismo. Yan ang sabi ng Panginoon, bago ka lumapit sa akin, unahin mo sila. Makipag-ayos ka muna sa kanila. Pag okay na, then lumapit ka sa akin, let's talk. At nandun ang kapatawaran ng ating Panginoon. Tapos na yung mga panahon na akala natin si Jesus Christ pagpaga ng paa. Na si Jesus Christ sa yung tipong pahiran na lamang ng dumi sa kamay. No. Tapos na ang mga panahon na yun. Kapag nag-commit tayo ng sin sa isang tao, kung gusto mong humingi ng tawad sa Diyos, lumapit ka muna sa taong ito. Humingi ka ng tawad. Unless, nung mag-pray ka, humingi ka ng tawad sa Diyos, kasama, nandun siya nakikinig. Panginoon, patawarin mo po ako. Nakagawa ako ng kasalanan kay Kuya Lito, kaya hindi kami okay eh. No? Unless kayong dalawa mismo ang lumapit sa Panginoon. Narinig niya mismo ang paghingi mo ng tawad. Yun, maganda yung ganon. It's okay. Does it make sense yung sinasabi ko? Kasi alam ko yun na kinagisnan natin eh. Lumapit ka lang sa pare, mag-confess ka, mag-abagi ng Maria ka mga 5 beses, Our Father 20, and you're okay. What about the persons na ginawan mo ng masama? What about them? Alam ba nila yung ginawa mo in the first place? Na humingi ka ng tawad? O nagsisi ka sa ginawa mo? Anonymous nga yan, secret yung confession eh. Secret eh, between you and God. Paano naman sila? Paano sila? Doon dumadami, doon kumakapal, mga kapatid. Doon nagkakaroon ng komplikasyon ng buhay ng isang Kristiyano. If we are not willing, we don't know how to say sorry sa mga taong nagawa natin ng pagkakamali. Hindi po uubra yung palipasin na lang natin ng panahon, malilimutan niya rin yan. Where in the Bible will you see that? Yung ganong prinsipyo. Ituro niyo sa akin sinabi sa Biblia, at pinalipas ng Diyos ang panahon, at nawala na lang parang bula yung kasalanan ginawa ng tao. No, it's not biblical. Ang kasalanan hinaharap, hindi tinatakasan. Hindi mo rin siya mapagtatakpan ng pagiging masipag sa simbahan, pagiging visible sa lahat ng gawain. It cannot be. No? It will never work. Kasi yun mismo yung pinakita ni Achan. Hindi naman siya tumakas, di ba? Tumakas ba siya dala yung mga loot? Hindi. Nanatili siya sa kampo ng Israel, thinking makakalusot siya sa justice ng Diyos. At yun yung number 4 na pag-aaralan natin ngayon. A fatal attraction blinds us to encroaching danger. Sin is a killing thing. The wages of sin is death. Hindi kailanman naging life. Biblia nagsabi, the wages of sin is death. Because God is the God of justice. He is a just God. Kaya nga para patunayan ng Panginoon, hindi niya babaliin ang sarili niyang utos, sarili niyang batas. Namatay nga yung anak niya for us eh. Pwede namang, di ba, pwede namang hari naman siya, Diyos siya eh. Pwede niya i-amend yun eh. For the wages of sin is death. But, pwede namang i-amend ng Panginoon yun eh. Second Amendment, yung kanyang sariling command. Pero hindi, Diyos siya eh. Ano sinabi sa pinag-aaralan natin every Wednesday? Ang Diyos hindi nagbabago. Marunong lang siyang humarap sa bawat sitwasyon nang hindi niya kinakailangan baliin ang sarili niyang salita. Ganun kahusay ang Diyos. Yung salvation na tinanggap natin, yun ang nangyari.
Sobrang love tayo ng Lord, kaso nagkasala tayo, we will go to hell. Pero gumawa ng paraan ng Panginoon, si Yahweh, si El Shaddai, ang ating amang nasa langit. And that is through the death of His Son, Jesus Christ. A fatal attraction blinds us to encroaching danger. Meron ba kayong magandang analogy dyan sa number 4? Analogy. Bigay ako ng isang analogy. Alam natin yung mga gamo-gamo, di ba? Yung mga insektong nararahuyo sa liwanag. Pag nakakita ng liwanag, lalapit, lalapit, lalapit. Pagdating doon, apoy pala, patay. Yun ang isa sa example sa pinag-uusapan natin. Hindi po lahat ng maganda sa mata, mabuti sa atin. Hindi. Hindi lahat po ng masarap sa laman, mabuti para sa atin. Hindi po lahat ng meron nag-a-appeal sa ating intellect, sa ating sariling uy, swak na swak sa kaisipan ko ah. Hindi po lahat ng yan makakabuti sa atin. Hindi. Hindi. So any other example? Bukod sa gamo-gamo, is there anything? Para medyo yung ating brain matters medyo gumana at magkaroon ako ng time uminom. Sinabi ni Kuya Arman last time, Hmm. yung merong klase ng isda na kung saan gusto niya na nilalabanan niya yung pole, Actually, mga salmon yun salmon. But after that, doon meron pala Merong bear, di ba? bear. Alam ng mga bear kasi yung season parang ganun din. Eh, May danger. oh. Actually, yun yung kalahati lang kasing kwento na yan Ang buong kwento ganito. Binigyan ng Panginoon ng instinct yung mga salmons na kung saan sila pinanganak, doon sila babalik para manganak din. So kung tutuusin, kaya bumabalik yung salmon, ang Lord ang naglagay ng instinct for them to come back, to go back. Kung saan sila nag-spawn ng eggs. Ngayon, along the way, para magawa nila yung gusto, yung dapat lang gawin, yung God-given instinct, of course, there will always be dangers ahead. Kung tutuusin, sinusunod lang naman ng mga salmon yung pagkakalikha sa kala ng Diyos. Ako tinitignan ko yung example na yun sa positive na kapamaraanan. Na regardless of the cost, kung ito ang disenyo ng Panginoon sa akin, I will be there. May bear man doon, we will go back. Positive yun kung tutuusin yung kwentong yan Kasi panoorin nyo sa Animal Planet or sa mga documentary, yun ang wonder ng mga salmon, ng mga fish na yan. Kung saan sila pinanganak, kapag nagbuntis sila at manganganak na rin, mag-iitlog, babalik sila doon kahit against the stream. Just to fulfill the God-given instinct or design na binigay sa kanila. But then again, there will always be a bear waiting. There will always be a lion. But, so what? Ito ang disenyo sa akin ng Panginoon, I will be there. I will do it. So I'm looking at that in a very positive example. Pero yung iba, hindi naman ibinigay ng Panginoon, hindi ko naman sinabing bumalik ka dyan, bumabalik ka pa rin, at merong danger that lurks around, then you are in positive danger. At maraming ganyang example. Sinabi ng Panginoon, do not thou shalt not, 10 times, thou shalt not. Pero ano ginagawa natin? I shall, I will. Kasi ito yung may appeal sa aking emosyon. Merong appeal sa aking nakikita, sa aking nararamdaman, sa aking personal na ego. Ang gagawin natin ngayon, kahit ayaw ng Diyos, we will still do it. Then, so be it. You will walk through the valley of death without God walking with your side. Doon darating ang time, papapakin tayo ng kalaban. And there is nothing you can do about it. Of course, at least mayroong one. And that is to pray, to repent, and go back sa gustong pagsimulan ulit sa atin ng ating Panginoon. Maraming klase ng kasalanan dahil gustong-gusto nating magawa, makuha yung benefit nung sin na yon, yung danger surrounding that thing, hindi mo papansinin. Ganun mismo yung ginawa ni Achan. Ganun mismo ang ginawa ni Achan, at ganyan kadalasan ang ginagawa ng maraming tao. Halimbawa, yung mga drug pushers. Sa tingin ba natin, yung mga drug pushers, alam nilang merong matinding danger surrounding doon sa trabaho nila? Alam natin, di ba? Alam nila. Pero ano ginagawa nila? Nagpupush pa rin ng drugs. Yung mga drug users, alam naman nila, di ba, merong danger surrounding sa paggamit ng drugs. And yet, ginagawa pa rin nila.
ginagawa pa rin. Sampo natin si Adan si Eva, di ba? Bawal sa kanila yung puno doon sa Garden of Eden, huwag nilang kainin. Pero ginawa pa rin nila eh. See? Sa nilaki-laki ng Garden of Eden, bakit doon pa nag-shopping si Eve? Napakalaki eh. Napakalaki ng Garden of Eden. Pero doon siya nagpaikot-ikot, di ba? At nung merong salesman na lumabas, nakipag-usap naman. At kumagat sa ibinebenta nung evil or demonic salesman, which is Satan himself. Tingnan nga natin ang naging example. Katulad sa binasa ni Kuya Lito kanina. Achan's response to the process of the lot in Joshua 7:14-18 is a fascinating study in human nature. Marami sa atin, I believe, naranasan natin. Nakagawa tayo ng kasalanan. And yet, we are hoping hindi mabuking. Tell me, sino ang hindi nakaranas ng ganon? Dumukot ka ng kiyamoy sa maliit ninyong tindahan, bilang ni nanay yan 20 ang kiyamoy dito, bakit 19 na lang, tapos wala namang benta? Right? May accounting kasi May accounting. Isa yun sa hino-hope natin kapag tayo nakakagawa ng kasalanan. We are hoping na wag mabuking. Parte yan ng human nature, ng ating sinful nature. It's just really fascinating kung paano ng tao gumagawa ng lahat ng paraan para pagtakpan yung kasalanan kanyang ginawa o ginagawa. Or gagawin pa lang. Kasi may proseso ang paggawa ng kasalanan Minsan lang naman yung isang iglap pasensya ka na, pastor, nasipa kita bigla Hindi ko sinasadya. Kadalasan kasi may proseso may galit ka na kasi in the first place. Isa na lang nasasabihin itong against sa aking kagustuhan, sisipahin ko na talaga to. May nasabi na namang something na biblical na ayaw mo naman tanggapin kasi hindi sang-ayon sa iyong advantage o sa iyong sarap na gusto mo mangyari sa buhay, nasipa mo ngayon. Laging merong pinagsisimula ng lahat, like Achan. So nasa proseso ngayon ng casting lots. Ikaw ba hindi ka pa kakabahan? Let's say ngayon, again, ibalik natin sa setup natin, kalit-lit na simbahan. May problema ang simbahan na naman. May problema. Nako, ito na naman tayo. Ilabas ang mga lots. Ilabas yung mga palayok. At kung sino man ang makakabunot ng may pula, siya ang may kasalanan. Hindi ka ba matatakot? Bago kayo lumabas, meron pong problema ang simbahan. For some reason, ginagawa natin what is the best. And yet, here we are again. Ilabas ang lots, magpapalabunutan tayo. Kung sino man po sa inyo makabunot nung palayok na merong pula merong drawing na bungo, siya ang may kagagawan, siya may kasalanan. Palagay ko, hindi matatahimik kung sino man yung gumawa ng kasalanan na yon. Hindi matatahimik. And you know what? Si Achan po, for some reason, ganun siya Parang kampanting-kampante ba? Kasi tayo hindi mapapakali. Huwag na po tayo magkas ng las. Ako na po talaga ang gumawa ng kalokohan, mga kapatid. Patawarin niyo ako. Kaso si Achan hindi siya ganun. Hindi. Binigyan na siya ng chance. Nung sabihin na lamang ni Yahweh kay Joshua na, okay, magkas ng lots, alam mo na ibig sabihin nun, lalabas ang pangalan mo kasi alam mo ikaw yung nagkamali Pero alam niyo si Achan, hindi niya ginawa. Hindi. Achan clearly understood how the lot worked. But each draw of the lot, as it drew nearer and nearer to him, he adamantly refused to confess. Kasi palapit ng palapit Una buong angkan. Angkanan ni Lito. Sige, lahat ng angkanan ni Lito lumapit dito. Isa na naman, palabunutan. Sa angkanan ni Lito, yung pamilya ni Eulogio. Sila nakabunot nung may markang bungo. Kung ikaw yung nakagawa ng kasalanan doon sa pamilya ni Eulogio, it's about time for you na mag-stand up ka na. Mukhang papalapit na sa akin, papalapit to Maya yung markang bungo, ako na ang makakabunot. I'm sure that how it works. Nakita ko na for many times. Dapat ano ka na, kuya, itigil na po natin tong casting ng lots. Ako po ang may kagagawan. Talaga, pastor? Mas maganda pa yung gano'n kaysa hintayin mo talagang bumagsak sa'yo yung markang bungo. Pero you know what, si Achan, look at him. Adamantly, nandun lang siya. Hindi man lang pumiyok. Siguro pagpapawisan ka ng makapal na malagkit,
Halata na kaagad eh. Sino kaya dito sa mga angkana ni Loyo ang may kasalanan talaga? Makikita mo eh, pawis na pawis. Diba, aircon na aircon, pawis na pawis eh. Halata na kaagad eh. Pero sa Achan, is very good. He is very good in keeping secrets. His secret sins sa kapwa niya tao. Very good. Kung si Satanas nagbibigay ng stars, may stars siya eh. Kung merong stamp of being evil, no? Very good in evilness, meron siya sigurado. Achan never came forward, which leads to believe he didn't think he was actually going to be caught. Mahirap ho bang aminin yung kasalanang nagawa natin? Be honest, let's be honest. Yes, me, yes. I don't know about you. But personally, in my experience, yes, it's so hard. Hindi lang. Kasi si Cain nga, di ba? Si Cain po hindi niya namin ang pinatay niya kanyang bagay. Oo nga. Nagsigaw nga yung dugo ni Abel eh. Super deny pa siya eh. Mahirap Mahirap. Why? Sa tingin niyo, bakit kaya it's so hard for us na aminin natin yung kasalanan ginawa natin? Bigyan ko yung example, like Achan. Akala niya kasi makakalusot siya. Ang unang kasing reason kung bakit tayo hirap humingi ng tawad, maaaring dumating kasi yung point in time sa buhay natin, nakalusot tayo. Meron ba tayo nagawang kasalanan in the past na nalusutan natin? Yes! Yes! Lahat ba ng kinupit natin sa tindahan nahuli? Tell me. Kaya ako ginagamit example yung kasi may tindahan kami ng araw. And yes, kumukupit po ako ng kiyamoy mga kapatid. Saka yung pagkain, ang tawag taing kabayo. Excuse my language. Kasi yun ang tawag dun eh. Taing kabayo. Hindi ko alam kung ano siya eh, pero matamis eh. Maalat na matamis. Tapos kulay brown, parang pupu talaga ng kabayo. Yes! Nakakalusot ba ako na madalas? Yes! Yes! Inaamin ka po mga kapatid. Hindi ka nga makalusot ka sa tao, pero sa taas. Of course. Nakailang kiyamoy ka na. Biskotso, Marie, diba? O bakit wala na namang pop cola dito? Kulang na naman. Nabasag po, nalaglag or what? Nalala ko dati, Alin? May lumang dispute na, di lang ba? After kasi ng mga Lucky Me na eh. nalala ko dati ko Oh. yung kumuha ng 2 piso, pero yung kapatid ko na Oh. kasi siyang kumain kung mayroon siyang binili na kaya ako walang binili, siya may binili. Yun siyang na Pero ikaw ang kumuha ng 2 piso. Magkasapakat naman pala kayo. siya na palo. You are the brain. Siya yung work. You're the talker, he's the walker. Anyway, siya na palo, ikaw, ligtas ka naman. Pero magkasapakat kayo, Ayan. Ngayon, ang isa sa dahilan kung bakit si Achan, hindi niya inaamin, until that point in time na yung lahat papalapit na ng palapit sa kanya, ang feeling niya kasi makakalusot pa rin siya. And you know what? This shouldn't surprise us. Because he already demonstrated that he was deaf to God's work and voice. Nung dukutin niya, nung umumit siya, nung pinagbabawal ng mga yaman, sa Diyos na siya mismo nagsinungaling by that time. Kumbaga, nagawa niya magsinungaling sa Diyos, hindi pa niya magagawang magsinungaling sa tao. That's simple. Pero hindi ba tayo, bilang nasa sinful nature na ito, dumari kayo ng time pag gumagawa tayo ng kasalanan, maingat lang talaga tayo sa kapwa natin tao hindi sa Diyos eh. Ibang nahihiya ka baka makita ni Ate Edith, makita ni Kuya Lito. But you know naman, alam natin, according sa katuruan sa Biblia, nandun naman ang Diyos na nanonood. Hindi lamang yun, according sa pinag-aralan natin about angels, angels are watchers. Andyan lang siya sa tabi natin bawat isa, watching over us. And yet, tayo nahihiya sa tao. Tayo natatakot sa tao. Kaya minsan, hindi ka magtataka kung bakit may mga Christian kapag nag-pray, Lord, make yourself real to me. Kasi even though theoretically, biblically, I know you exist. And yet, sa buhay ko mismo, it seems you're not. Simply because kapag nagko-commit ako ng sin, parang hindi ka talaga nag-exist. Para bang walang nakatingin sa akin, walang angel na nagmamatsak sa akin kung makagawa ako ng kasalanan. Doon mahalaga mga kapatid ang bawat isa sa atin.
Alam ng Lord yung weakness natin. At least, we are many, maraming mata. Maraming nagbabantay. Marami ring bibig na pwedeng mag-advise. Kuyang, itigil mo yan. Sister, wag mo nang ituloy yan kasi, alam mo nang kahihinatnan yan. Yun ang kahalagahan ng fellowship. Yun ang kahalagahan ng pagkakapatiran, pagkakaroon ng pamilya. Nung araw, nung wala pa tayo sa simbahan ng Panginoon, sa pamilya ng Diyos, we can do everything or anything na gusto natin mangyari. At kakampihan ka pa ng kasama mo sa bahay. Uy, pang 5 girlfriend mo na yan, ha? Ayos ka talaga! No, ako 4 pa lang eh. Sa labas, ganun eh. Di ba? Pero alam natin sa pamilya ng Diyos, it cannot be. Kasi kung dito, I hope wala, merong ganyan, hindi ko i-judge kung ligtas talaga siya o hindi. Pero, that's terribly wrong. And that's dangerous. Yung bang mga ginagawa ng mali yung kapatid mo na naturingan, ginagatungan mo pa? Something is wrong with that. At ayaw ng Panginoon sa ganyan. Maraming sinabi sa Biblia. Ngayon again, para maging malinaw sa atin, why cast lots? The Hebrews used the lot to determine God's will. The lot may have been stones marked with either black or white paint, or as others have suggested, yung mga theologians, they may have been pieces of marked pottery. Mga basag na palayok, at isa nga doon, lagyan mo ng marka. Ngayon, sang-ayon ba ang Diyos sa casting lots? Ang tanong, why lot? Siyempre, hindi pwedeng hindi biblical. At that point in time, hanggang sa book of Acts na kung saan pinipili ng mga apostol kung sinong papalit kay Judas, yes, according sa Proverbs 16:33, because the lot is cast into the lap. Dito yan, kasi may mga balabal sila, di ba? But its every decision is from the Lord. Ganun yan eh, ihulog natin dito sa aking lap, sa aking balabal lahat. O sige, bunot. O sino nakakuha nung merong markang bungo? Ako po! Akala naman niya may price eh. Ikaw ang makasalanan kung bakit may problema naman sa simbahan. Ganun yun, palabunutan. Kung sino makakuha nun, that's you. No? That's you. Ganyan pa man, katulad sinabi ko kanina, nang bumaba ang Holy Spirit, basahin ninyo yung New Testament, wala ng casting of lots. You know why? Nakasalalay na tayo sa discernment, sa talino, sa wisdom na ibibigay ng Holy Spirit sa atin. We do not need to do that anymore. Pero kung tutusin again, ang sarap sana maging practice sa simbahan, magpalabunutan. Sabi nga namin dati, maganda siguro meron tayong spiritual thermometer eh. Diyan, bago pumanik ng pulpito, merong spiritual thermometer. Kapag yung kulang sa init sa Diyos, kapatid, males. Umupo ka dyan, magpainit ka uli sa Diyos. Yung mga matataas na pananampalataya, lagpas yun sa temperature. Welcome! Tumayo ka sa harap ng Panginoon. Maganda sana kung merong ganun spiritual thermometer. Kasi hindi na kasi may Holy Spirit na magsasabi, di ba? Ganyan din naman yung casting lots. Ayos na ayos sana, Yung bang sa simula pa lamang ng gawain, bumunot po kayo dyan ha, huwag kayo mahiya, bumunot kayo dyan ng bato na merong whatsoever, at mamaya po, may surprise tayo after ng gawain bago kayo umuwi. Kasi nga, tuwan-tuwa ka pa, woo! Ako nakabunot! Yung pala, ay kapatid, kaya naman pala dumadaan sa matinding problema ng simbahan. Ikaw na naman ang may dahilan. Exciting sana, Pero hindi na hindi natin gagawin yan. Natusol ko yan, huwag sa dana Ang tawag ko dyan, karuwagan. Yung mga taong kapag na-rebuke mo, hindi na dumalo. Duwag ang tawag ko dyan, duwag. Ayaw humarap sa dapat niyang harapin. You know why? Marami na ako namit ng mga kapatiran na rebuke mo. Andyan pa rin nakatayo. Hindi umaalis. They face it like a man. Or more than that, they face it like a Christian. Ang tunay na Kristiyano, kahit sawayin mo, nakatindig pa rin in Christ. Kaya yung mga napansin mo, biglang hindi na dumalo, mga duwag sila. Hindi marunong humarap sa mga dapat harapin. Si Jesus Christ ba, nung siya tinutuligsa, biglang nawala na lang, asan na yung Kristong kasama nyo? Hindi po namin alam. Papanig daw siya sa bundok para mag-pray, hindi na bumalik. Hindi, hinarap ni Jesus lahat. Hindi lang si Jesus, yung mga apostles, yung mga disciples, hinarap nila lahat yung accusations. Yun ang tunay na anak ng Diyos.
sinasaway mo o hindi, they are there to face everything. Ngayon, bumalik tayo kay Achan. There were mountains of evidence that God was carefully watching over Israel in every way. But Achan's sinful passion blinded him to it. Kahit nandyan ang Diyos, nag-utos na huwag kang magnanakaw, at habang nagnanakaw siya, alam niya naman nakatingin ng Diyos, wala lang, parang walang Diyos na nakatingin sa kanya. It's conceivable that he simply didn't believe he would get caught. If he had an inkling, he might. Kung meron siyang slight idea na sa ginagawa niya, mahuhuli siya, ititigil niya eh. Pero hindi, hinayaan lang niya eh. He was too greedy to risk losing his treasure unless he was forced to. Ang kasalanan kasi, kapag sarap na sarap ka, lahat talaga sasagasaan mo eh. Maging sarili mong magulang, sasagasaan mo yan. Buti pa, hindi ko na kayo naging magulang. Yung sarili kong kaligayahan, pinipigilan ninyo. Walang masamang maging maligaya. Pero kung mali naman ang paraan mo upang maging maligaya ka, then we are not okay. Just like God. God wants us to be happy. Pero may kitapon yung kapamaraanan natin to be happy, sang-ayon sa kagustuhan ng Diyos. Magkakaproblema, kapatid, kapag yung way natin to be happy, hindi sang-ayon sa paraan, sa kalooban ng Diyos. Doon lagi nagkakaroon ng problema. Yan ba ang born again? Yan ba ang Diyos? Ayaw kong gawing masaya? Come on. God wants us to be happy. Kailangan lang nating i-double check yung ating motibo, yung ating kapamaraanan, at kung talagang yun ay nakasalalay, no, sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Remember that he now had in his possession the thing he wanted most in life. The thing he had risked everything to get. Yung treasure na yun. Nagkaroon nga siya ng ng chance, ng opportunity. So hindi lamang yun, nakita nyo kung ano yung ninakaw ni Achan? Balabal na nagmula sa Babylonia. We know what kind of design meron yung mga yan. Punong-puno ng paganism. Hindi lamang yun. Saan ka nakakita ng robe lang robe? Saan katerbang mga hiyas at ginto ang inilagay? Then you will say, hindi walang greediness dito ha. I am a simple man. Tapos pag naglakad ka, ang robe na suot mo, punong-puno ng diamante, ng ginto. What's that? Greed. Yung mismong ninakaw ni Achan symbolizes greed ng mankind. Robe, punong-puno ng diamante, ng ginto. Para pag binaril ka, hindi ka tatablan. Pag pinana ka, sinibat ka, hindi tatablan. Or what? I don't believe so. Yun ang dahilan kung bakit merong ganong klase ng robe by that time. Greed, materialism, paganism. That symbolizes the thing na ninakaw mismo ni Achan. Of all the things na pwede niyang nakawin. Of all the things, yun pa. Pag pinaglakip-lakip po ninyo ang kwento, you will see greed. Greed. Unfaithfulness. Lust of the eyes. Lust of the flesh. The pride of life. That was the sin of Achan. Maybe he even hoped that the lot would implicate someone else. Kaya hinintay niya eh. Dalawa na lang silang bubunot eh. Hindi, malay ko naman siya makabunot, diba? Adi lusot na ako. Ganun yun eh. Paiksi ng paiksi, paliit ng paliit kasi eh. Pero hindi siya nag-give up. Hinayaan niya. Until yung lot sa kanya talaga bumagsak. A fatal attraction blinds us to encroaching danger. Achan knows ano ginagawa ng Diyos kapag nagagalit siya. He knows. Achan obviously had the will to sin. He lacked only the opportunity nung una. But it's doubtful he recognized his own weakness. We know our weaknesses. Meron ba sa atin dito hindi mo alam ang weakness mo? Ako, alam ko ang weakness ko. Ikaw, Kuya Benny, alam ba ang weakness mo? Ikaw, Ate, Sister French, of course. We all know our weaknesses. And Achan knows it. For that would require wisdom. Minsan nga, malit na bata, alam niya weakness niya. Even as makikita mo sa kapwa mo tao eh. Binigyan tayo ng Panginoon ng built-in na wisdom for us to use. At isa na doon, syempre, doon muna tayo sa mababa. Conscience.
Alam natin yung mabuti at masama, di ba? Kasi nga, kumagat sa prutas yung mga inununo natin eh. So you know, kung yung weakness mo is negative or positive, anyway, weakness nga eh. It means it's really, really negative. And Achan knows that. Achan had sacrificed wisdom on the altar of greed years earlier. Opportunity. Lahat tayo naghihintay ng opportunity in life. Pero nawa yung opportunity to commit sin, let's do everything in our power. Let that opportunity pass. Palampasin. Here in Saudi Arabia, di ba, ang isa sa opportunity na ginagrab ng maraming Kristiyano kung bakit nagiging useless sila sa simbahan, let's say, money. Naalala ko, kakwento ko lang ha, this is true to life. May kapatiran nun, Bible study namin, nakakasama na namin sa gawain. Bilang isang araw, unti-unti dahan-dahan nawawala siya. Siyempre, ang unang katwiran, nung unang first time mawala siya, may trabaho po kasi. Siyempre naman, trabaho, pinag-usapan natin, naiintindihan ng Panginoon yan. Go, kapatid, walang problema. Next time na mawala siya, marami po kasi talagang trabaho eh. Okay, wow, wala tayong masasabi yan. After many Fridays, wala pa rin. Inalam na namin, ano ba talaga ang trabaho niyan? Actually, kuyang day off naman siya eh. May mga kapatiran naman kasi ayaw magsalita. Siyempre, nahihiya rin. Baka lumabas sa chismosa. Anyway, ano ba talaga nangyari? Actually, kuyang part-time yun eh. Ha? Part-time? Iniwan niya ang gawain because of part-time. Magkano ba sinasahod niya kada part-time niya? 30 reals. To be honest with you mga kapatid, we were shocked. 30 reals? 30 pilak? Sa halagang 30 reals, iniwan niya ang gawain. Ano mo sabi namin? Kami na magbibigay ng 30 reals sa kanya, bumalik siya. Kaso kahiyaan na siyempre. Diba? Diyan nga ipapasok ang kalaban, mahiya ka naman sa buto mo. No? Babalik ka pa ba dyan? Dumalo ka na lang sa ibang church. Kasi maraming church hindi alam yung kahinaan mo eh. Mga inosente kasi, sa klase ng pagkatao meron ka, doon magkiklik ka pa in a short period of time. Ngayon sa mga simbahang nililipatan ng mga ganong klase ng tao, ipag-pray na huwag mangyari sa kanila yun nangyari sa iniiwang simbahan. Naalala ko lang na magkaroon ng meeting kami mga leaders, hindi lamang J-Wall, kundi lahat ng leaders sa Riyadh, mga pastor, nagkaroon ng pagkakaisa. Pag may lumipat sa inyo at sinabing galing sa ibang simbahan, sabihin ninyo, we will give you a heads up kung sino sila. Maraming salamat doon sa napag-usapang yon because that is very helpful. Kasi marami, palipat-lipat ng simbahan, they are naghahasik ng problema, pag nahuli, lilipat. Maghahasik ng problema, kapag nahuli, lilipat. At yan ang problema ng maraming churches. Kaya mga leaders nag-uusap po. Yes. Without all of you knowing it, we do talk. Sa nangyari kay Achan, ang Lord na mismo ang nanguna. The Lord talked to Joshua. Joshua talked to the people. And finally, nahuli nga nila ang kawatan kung bakit dumaraan sa matinding problema ang Israel. Tatapos na po tayo. The activities we become involved in, for good or evil, start ripples. Nagsisimula yan ng ripples around that touch all people around us. Tragically, our fatal attraction will not affect only us. We know what happened to Achan. Hindi lang naman si Achan yung binato hanggang mamatay eh. Sino-sino raw? Buong pamilya niya. Lahat ng ari-arian. Lahat ng mga alagang hayop. Total obliteration po ang ginawa ng Diyos sa pamilya ni Achan just because of one person. Kaya nga sabi ko kanina, when there is a sin in the camp, the whole camp suffers. So kung may ginagawa tayong kasalanan ngayon, stop. Meron niyang ripple effect sa buong simbahan. Hindi lamang simbahan. Ripple effect sa sarili mong pamilya. Have mercy. Have mercy sa mga inosenteng taong nagkakandaloko ang buhay, nagkakaproblema sa buhay because of you. Even them not knowing it. Kaya po, next week ang pag-aaralan po natin, number 5. A fatal attraction infects and destroys those nearest to us. Ang unang tatamaan ng epicenter, yung mga nasa paligid ng epicenter. Ganun din po.
sa naging buhay ni Achan, at ganoon din sa mga sariling buhay natin. Anything you want to add? Bago tayo mag-closing sa prayer? Nakaka-relate po, Kuya Paul. Parang po kung sabihin ko yan, ang tao kasi nagkakaroon especially mga Christian. Gusto nila lang magkaroon ng kasalanan. May gusto nila, nakakagawa sila ng kasalanan. Kasi meron silang pinangahawakan. Verse, tulad nung napatawarin naman ako ng Panginoon, sabi kasi si Jeremy. So nagiging excuse kasi yun, para makagawa ka ng kasalanan. So ibig sabihin, merong kasalanan na sila sa Diyos. Oo nga naman. Wrong interpretation. Nung 1 John 1:9, ano? Lagi po kasi ganun kami. Kaya nga may 1 John 1:9 naman eh. Patawa-tawarin naman ako ng Diyos. Doon po siya nabubulan. Oo nga eh. Parang patuloy ko siya ginagawa. So sad, ano? The more you sin, the more... The more you love. The more love abounds, sabi nga nila. Sabi ni Paul. No? The more grace abounds. Pero wag nating abusuhin, gamitin sa mali ang salita ng Panginoon. Those are true. Ngayon nga lang ginagamit sa mali. Kasi kung siguro nagkasala ka, humingi ng kapatawaran, talaga yun, love about. Pero pag alam mo nito totohanan at nagkakasala ka pa, nandun na yung death as in punishment mo punta sa ira. Mas ramdam mo yung grasya ng Panginoon kapag sa kasalanan. Ang humingi ng kapatawaran. Amen. Especially kapag humingi ng kapatawaran, ano? Merong repentant heart. Meron pa po. Kung wala na, tayo natin yung muko, tayo manalangin. Lord, maraming salamat po sa paalala gamit ang buhay ni Achan. Lord, hindi po kami kaiba kay Achan. Lahat kami, even me, we're not really different from Achan. We are all Achans here. But Lord, maraming salamat. We believe sa pamamagitan ng mga paalala mo sa amin, we will not end up like Achan. Maraming salamat, Panginoon. We really hope and pray, magrima, mag-embed, mag-mark sa aming puso't isipan, yung pong mga na pinag-aralan namin this day. We really cannot mock you. Hindi ka namin mapapasinungalingan, Panginoon. You know everything. And you're a God of love, at the same time, a God of justice. The only attitude you has towards sin is to punish sin. Kaya Lord, ano man po yung napag-aralan namin ngayon, we know we are getting heavier and heavier. Because it's so heavy. Yung mismong nangyari sa buhay ni Achan sa kanyang pamilya, it was so heavy. Hindi lamang sa kanya, hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi maging sa buong Israel. It was so heavy, especially to you. We really tried our best na maramdaman namin yung weight, yung bigat ng kasalanan ni Achan. Maramdaman namin, in a way, yung mga naramdaman nila by that time. If there is anything in our hearts and minds ngayon, Panginoon, na for some reason we are against sa mga itinuro ninyo, hindi namin mag-grasp yung wisdom sa itinuro ninyo. Lord, help us. Help us, Panginoon. At kung meron po kaming kasalanan ginagawa ngayon, o kasalanan gagawin pa lamang, Panginoon, remind us of this story. Kaya Ama, muli po, maraming salamat. Dinadakila ka namin at pinapupurihan. Ito pong aming samadalangin in Jesus' name, sa paggabay po na yung Santong Espiritu. Amen.